Break ng panlupang katawan, kailangan lamnan ng tiyan. Welcome to TG8 Episode 4. Sabi ng direktor namin na si Ate Mina, dinner break daw muna. Eto na si Fed, kumatok na siya. Kenny Rogers ang dala. What a sight, what a bite. Ako na lang ata nakakaalala ng jingle na yan. Si Ate Mina, bukod sa directing, may pasaging. Charet. Nakakatuwa si Direk kasi nung nagkukwentuhan kami, nasabi ko one time na para sa akin, ang best part ay breast part. Mula nun, pag manok ang dinner, hanggat maaari, breast part ang binibigay niya sa akin para winner. Yung saging, nung sinawsaw ko sa gravy, medyo pwede. Pero nung sinawsaw ko sa coleslaw, cannot be. Maasim kasi. Itong muffin sa gravy, ito ang wagi. Try mo rin, baka ka makumbinsi. Ang sarap ng manok na dineliver, ang juicy, bagong hango sa rotisserie. Habang pinapangas ko to, sinusolve ko yung misteryo. Bakit nga ba manok ang hilig ko? Hindi ako sigurado kung yung kabataan natin pareho. Pero kung katulad ko kayo, itong lechon manok, tuwing may special na okasyon lang kami magkita nito. Inuulit ko, hindi ko alam kung pareho ang setup natin. Pero noon sa amin, madalas yung baboy na ulamin. Kasi bibili ka ng kapiraso, isasahog mo sa kung ano. Habang papalaki, sa pagkakaalala ko, never nagsahog ng manok ang nanay ko. Pag manok ang niluto, bida to. Afritada, tinola, adobo, prito, arroz caldo. Pag manok ang ulam, ibig sabihin, may natira sa sweldo. Baka maisip niyo tong tanong na to, hindi ba nagsopas at pansit ang nanay ko? Oo, pero hindi masyado. Yung sopas niya, carrots lang ang kasama. Ni wala kahit konting repolyo. Yung pansit, wala talagang sahog na kahit ano. Kaya lumaki ako na pag manok ang usapan, para lang yan sa mga alwan. Nung moment na yan ko na pagtagpi-tagpi, na kaya pala ang hilig ko sa manok, kasi kada kain ko nito, yung batang ako, na ibabawi ko ng unti-unti. Nung bata, hindi ko iniisip na napagkaitan ako ng tadhana. Sadyang mahirap lang nung simula. Ang dalangin ko, sana kayo rin, mabigyan ng pagkakataon, na maalalayan ang mga inner child nyo ngayon.